Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time and ngayong Wednesday, pagmulat ng mata, say a prayer para naman maging maganda ang simula ng ating araw. And then after that, busugin ang tiyan sa isang masarap na almusal. At dapat busog din ang ating isipan sa mga balita at kaalaman. Huwag kayong mag-alala, no? Dahil this morning will feed you all the information you need to know, lalo na sa lagay ng ating panahon. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong midweek Wednesday, March 19, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. At mga kabayan, meron nga po tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung kaya't mahalagang malaman kung ito nga ba'y papasok na ng ating area of responsibility. Para nga naman malaman natin ang mga dapat asahan sa lagay ng ating panahon ngayong umaga ng Miyerkules, atin po makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga, Harry, at magandang umaga rin sa ating mga manonood. Alright, para lagi po tayong handa, Mr. Mendoza, no, nabanggit ko nga po itong binabantay nating panibagong low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon po ba ipumasok na ba ito ng ating PAR, and if yes, anong mga lugar po ba ang tatamaan nito at makararanas ng maulang panahon? Sa ngayon, nakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility at ito nga ay ngayon ay nasa layong 845 kilometers silangan ng Mindanao. Kung ang maapektuhan nito sa kasalukuyan, itong Eastern Visayas, Central Visayas at buong Mindanao. Alright mga kabayan, yung mga nabanggit pong lugar ni Mr. Mendoza, paghandaan po ninyo yung maulang panahon. Dahil nga po again, nakapasok na po itong low pressure area sa ating area of responsibility. Alright, follow-up question lang po dun sa LPA na ating nabanggit, Mr. Mendoza. No? Ito po bang LPA na ito ay magiging bagyo at lalabas ng ating PAR o mas posible ba na ma-retain ito ang pagiging LPA and then magde-dissipate na lang eventually? Anong mga senaryo po ba yung ating tinitignan hinggil sa nasabing sama ng panahon? Sa kasalukuyan, itong ating low pressure area, nakikita natin na ito ay kumikilos pa kanluran o papalapit dito sa ating Mindanao area. Kaya't hindi natin iaalis na posible pa rin itong maging isang tropical cyclone dahil natili itong nasa karagatan. Alright mga kabayan, uulitin lang po natin sinabi ni Mr. Mendoza, no, posible nga po na maging bagyo itong low pressure area na ating binabanggit dahil alam naman po natin na kapag nasa karagatan ng isang sama ng panahon, nakakakuha ito ng lakas, no, nang sa gayon, mas lalo itong mag-intensify. Pero ganoon pa man, possibilities pa lamang po ito, no? So ang gagawin po natin ay babantayan po natin ang lagay ng ating panahon. Samantala sa ibang usapan, Mr. Mendoza, no, northeasterly wind flow na po ngayon ang nakikita natin sa ating mga weather forecast recently. Medyo bago po ito, no, sa pandinig nating lahat, and so pwede po bang paki-explain sa amin kung ano ba ang northeasterly wind flow at anong pinagkaiba nito sa northeast monsoon? Also, ito po ba ang dahilan kung bakit medyo maalinsangan na ang panahon na ating nararanasan the past few days? Okay, yung tinatawag nating northeast monsoon, siyempre yung hangin natin, direktang nanggagaling dito sa Siberian High, pababa dito sa ating bansa. No? At yun ang nagdadala ng malalamig nating mga temperatura. Pero ito naman tinatawag nating northeasterly surface wind flow. Makikita natin na malayo na yung pinanggagalingan. Although northeast pa rin ang ating hangin, ang malaking bahagi nito ay dumadaan na rito sa Pasipiko. Kaya't nagkakaroon na ito ng maiinit na naapektuhan ito ng mainit na temperatura ng Pasipiko. Kaya't nagiging medyo mainit na rin ang hangin na nararamdaman natin. Alright, napag-uusapan na rin lang po yung mainit na panahon, Mr. Mendoza. No? Ano po ba yung mga naitala nating highest temperature sa buong bansa kahapon? And also, dahil ba nasa third week na tayo ng March at hindi na natin dama ang epekto ng northeast monsoon, idedeklara na po ba natin ang hot and dry season o panahon ng tag-init? Okay, sa kasalukuyan, nakapagtala tayo ng 35.0 degrees dito sa General Santos, sa Tugigaraw naman 34.8, sa Subic 34.6, sa Science Garden 33.7 at 33.4 naman dito sa Cabanatuan.
Dahil third week na nga tayo, inaasahan natin na malapit na tayong mag-declare ng termination dahil sa tumataas na, nakikita na natin ating mga temperature, patuloy na itong tumataas. Ang hinihintay lamang natin ay maiba yung takbo ng hangin para tayo makapag-declare ng termination. Alright mga kabayan, nalalapit na nga po itong pagpasok natin sa panahon ng tag-init, kung kaya't paghandaan po natin yan at patuloy pa rin nating bantayan ang lagay ng ating panahon. Alright, Mr. Mendoza, ito trivial question lamang po, curious lang ako eh. In relation pa rin sa mainit na panahon, napansin ko lang po na ngayong umiinit na yung panahon nagsisimula rin ng pagdami ng mga lamok. I was just wondering what's with the hot weather at bakit dumadami ang mga lamok? Favorable po ba sa nasabing mga insekto itong mainit na panahon na ating nararanasan? Ayon sa mga eksperto, itong mga lamok, pag taglamig pala ito ay nag-hibernate din. Kaya pag taglamig, konti lang ang nakikita natin sa kanila at sila'y nag-lelay ng eggs. Pagkatapos, tapos na yung taglamig, lalabas sila at yun na upang makakagat sila, at pag nakakagat na sila, saka sila mangingitlog. Alright, mga kabayan, nalaman po natin na nag-hibernate pala itong mga insektong ito kapag panahon ng tag-lamig. At ngayong panahon ng tag-init, ito nga po ay favorable para sa kanilang breeding stage. At ngayong araw po, magtataas po ba tayo ng gale warning, Mr. Mendoza, o magiging safe naman po ba ang ating mga karagatan? Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong gale warning at ito'y nakataas nga dito sa silangan ng Kabisayaan at ganyan rin sa silangan ng Mindanao. Diyan sa mga area na yan, matataas pa rin ang alon natin, dala pa rin ang malakas na hanging amihan or northeast surface wind flow. Alright, magiging maganda po ba ang ating weather ngayong araw ng Miyerkules o magiging maulan nga ba sa ilang bahagi ng ating bansa dahil po sa LPA na pumasok sa ating bansa? Paki-explain naman po sa amin ang nalalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa at ganoon din po, samahan nyo na rin po yan ang inyong mga bilin, especially doon sa mga lugar na tatamaan or rather ang makararanas ng maulang panahon dahil po sa nabanggit na weather disturbance. Okay, ang magiging lagay nating panahon dito sa Eastern Visayas at Central Visayas, gayon na rin dito sa buong Mindanao, magiging maulap at magkakaroon tayo ng light to moderate rain showers at mga isolated thunderstorms. Samantalang dito naman sa Metro Manila at sa buong Luzon, magkakaroon tayo ng mga mahihinang pulupulong pag-ulan at dito sa nalalabing bahagi naman ng Kabisayaan, magkakaroon tayo ng isolated rain showers and thunderstorms. At para naman sa ating mga mangingisda, mag-ingat pa rin tayo dito sa mga nabanggit na lugar sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao dahil malakas ang alon. At doon naman sa patuloy na uulanin, maging lang tayo, alerto sa pagkakaroon ng posibleng flash floods at landslides. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong ibinahaging kaalaman tungkol sa lagay ng ating panahon. At mga kabayan, atin pong nakapanem ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Ngayon naman silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw for today. Ang ating sunrise ay 6:01, ang ating sunset ay 6:06. Ang ating moonrise ay 7:27, ang ating moonset ay 6:47 at may illumination po yan na 98%. At makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na March 24. Ang last quarter moon ay yung phase ng buwan kung saan kalahating parte lamang nito ang naiilawan. It rises around midnight and sets at noon. At sa kaugnay na balita, ang vernal equinox ating masasaksihan sa March 21. Ang equinox ay galing sa salitang Latin na equus, which means equal, at nox lang ibig sabihin ay gabi. Nangyayari ang vernal equinox kapag nag-cross ang araw sa celestial equator, ang imaginary line sa taas sa langit ng equator po yan from north to south. And as a result, mas hahaba na ang araw kaysa gabi dito sa ating bansa. Symbolic pong vernal equinox dahil ito yung nagsisilbing hudyat sa panahon ng tagsibol sa Northern Hemisphere at dito naman sa atin, itong nagsisilbing prelude sa panahon ng tag-init. Para naman po sa ating tidal predictions along Manila Bay, natin sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide ay 5:31, may taas po na 0.21 meter at ang ating low tide naman ay 11:44 PM, may taas po na 0.72 meter. At mga kabayan, narinig naman po natin kanina si Mr. Mendoza, patuloy pa rin po nakakaapekto ang northeasterly wind flow sa ating bansa. At ito ngayon dumadaan na po sa dagat Pasipiko, so medyo mainit na ang hanging dala nito sa ating bansa. And speaking of mainit na panahon, alin-alin nga kaya mga bahagi ng ating bansa ang makararanas ng mainit na weather para sa araw ng Miyerkules? Alamin po natin ang ating temperature forecast sa pagbabalik ng Panahon TV.